Happy and blessed Sunday, everyone! Isang mapagpala at masayang Sunday sa lahat. Hallelujah! Welcome to ABCI family. Hallelujah! Oras na naman natin kay Lord. Hallelujah! Para siya sambahin, papurihan, at pag-aralan ng kanyang mga salita. Amen? So, ready ka na ba? Hallelujah! If you are ready, can you type amen to our comment section? And type, I am ready. No, this time, type, I am ready. Amen? O kung ready ka na, fasten your seatbelt. No? Ano ibig sabihin ko? Fasten your seatbelt. Dapat ready ka na, nakaupo ka na ng maayos, nakaabang ka na talaga, at wala nang palakad-lakad. Amen? So, huwag ka ring hihiga. Amen? Para makapakinig ka ng maayos. Amen? So, kung ready ka na, tayo manalangin. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, hallelujah. Thank you so much for this wonderful day. Truly, you are an amazing God who do amazing things for us. Kaya Lord, hayaan mo na patuloy ka na yung papurihan, pasalamatan sa napakasayang araw na ito, O God. At Lord, hallelujah, hindi kami magsasawa, Panginoon, na patuloy kang sambahin, patuloy kang papurihan sa aming mga buhay. Kaya Lord, continue, O God, let your anointing flow in our midst, O God. Let the spirit of understanding, O God, wisdom, O God, mag-flow, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa lahat ng makikinig, manampalataya ng salita. At Lord, daluyan mo rin po ako ng wisdom, Panginoon, bilang gagamitin mong magpapahayag na yung salita. Salamat, Lord, at Lord, patuloy kang kumilos. Hallelujah, sa mga mananampalataya at sasampalataya sa iyong mga salita. We thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ako nga po pala ay si Leia Sebron. Isa po ako sa mga primary leaders, sina Apostle Sirs and Pastora Aida. So, tayo po ay nasa series ng topic ng pure heart and pure motive. Pinasimulan po ito ng ating Apostle, ni Apostle Sirs, ang topic na ito. And last week nga po, hallelujah, na tinuro ni Sister Ann na yung buhay ni Joseph, paano siya nagkaroon ng pure heart, pure motive. And this time, ngayon naman po, pag-aaralan naman po natin, isa rin po sa mga dakilang man of God, ang ating Panginoon, sa buhay po ni David, no? Pamilya na po ba sa inyo si David? Kilala niyo na rin po ba siya? No? So, isa yung tinagurian ng Diyos, ng title, na a man after God's own heart. Amen? So, andito po tayo sa topic ngayon, no? Kung paano ba yung proseso, paano po magkaroon ng pure heart and pure motive. Amen? So, pag-aaralan po natin yan. Hallelujah. Praise God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. At napili ko nga pong verse ay itong nasa 1 Samuel 16 verse 7. So, sabi po rito, a man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. No? So, gano'n na lang kahalaga kay Lord yung ating mga puso. Sa tao, tayo po malimit ang tinitingnan natin kung ano lang nakikita ng ating mga mata. No? Yun lang mga panlabas. No? Hindi natin binibigyan ng pansin, no? Kung ano yung nasa loob. No? Pero si Lord talaga, iba siya. No? Talagang mahalaga sa Kanya kung ano yung laman ng puso natin. Amen? So, since in the beginning, ano po, sa Bible po, sa book of Genesis, hallelujah, ang first 2 chapters lang po ng Genesis, ang perfect chapter sa Bible. Bakit po? Kasi wala pang kasalanan ng tao doon. Wala pang nagaganap na anything na kasalanan. Pagdating lang po sa chapter 3 ng book of Genesis, in the fall of man, nang ang tao po'y magkasala, ang ating mga ninuno na sina Eva at Adan, ayan po, pumasok na po yung kasalanan. Pero, still, our God is in the business of recovering our hearts. Kaya po, may pag-asa pa. Pwede ba sabihin dyan sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Kaya tayo po ay mapalad dahil ang Lord po ay mapagmahal na Diyos, no? So, mahalaga lang po sa Kanya talaga yung ating puso, no? Talagang ipapahago natin sa Kanya para it will remain pure, no? Pati po ang ating motibo ay malinis. Amen? So, sabi nga po, if our heart is dirty, everything is going to be dirty. No? Pag marumi ang puso mo, no? Puro
bad things, yung laman ng puso mo, puro wala sa salita ng Diyos, no? Yan po ang lahat ng takbo ng puso mo at isipan mo, yan po ay magulo na lahat, no? Yan po ay marumi na lahat. Wala kang gagawing matino kapag ang puso mo ay marumi, no? Punong-puno ng kasalanan. So, but when our hearts are devoted to Jesus, so good things will come out. Amen? So, sabi nga, telling the truth to yourself is integrity. Telling the truth to others is honesty. Telling the truth with no fear or intimidation is bravery. And telling free from falsehood is purity. Amen? So, andito po tayo sa process towards a pure heart. Paano nga ba yung proseso? No? Para tayo magkaroon ng malinis, dalisay na puso sa harapan ng Panginoon. Kasi yung malinis at dalisay, pareho yun. Pure heart, no? Yung pong malinis na puso na yan. Yun po yung mga panalangin na dinidinig ng Diyos, no? Kaya kung gusto mo magkaroon ka ng answered prayer, check your heart, no? Pure na ba yung puso mo? Yung motive mo, no? At kung gusto mo magkaroon ng pure heart, pure motive, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. So, andito po tayo sa proseso kung paano po magkaroon ng pure heart. So, number 1, to have a pure heart, daanan natin proseso ng a heart that beats for God, no? So, heartbeat mo ba si Lord, no? Si Lord ba ang tinitibok ng puso mo? O iba, no? Sino ba laman ng puso mo? No? Sino ba talaga yung nakakapagpatibok ng puso mo? No, sa bawat araw, sa bawat iniisip mo, no? Ano ang laman ng puso mo? Mas higit ba yan kaysa sa tibok ng puso mo para kay Lord? Tuwing ikaw ay gigising sa umaga, ano una mo naiisip? Ano laman ng puso mo? Is it the Lord o hindi? No? Or ibang bagay? Sino ba mas priority ng puso mo? No? Sino tinitibok talaga niyan? No? Kasi it is a matter of priority. No? Kung sino talaga yung number 1 sa puso mo. No? So, a heart that beats for God. No? Kung gusto mo magkaroon ng puso na dalisay, dapat yung puso mo ang tinitibok lang si Lord. No? Hindi yung mas naaakit ka, no? Sa mga temporal things, sa mga bagay na temporary lang, no? Sa ngayon, meron ka, pero after lang ilang panahon, wala na. Iniwan ka na. No? Naranasan mo na ba yan? Pero kapag si Lord, ang tibok ng puso mo, asahan mo, hindi ka niya iiwan. Amen? So, kinuha ko rin po yung verse na sa Book of Proverbs, hallelujah, chapter 4, verse 23, no? Sabi diyan, for out of it are the issues of life, no? Ano yung issues of life, no? Your heart is your life, no? Because your life is directed by what is in your heart, no? Ang puso mo nagdidikta, no, sa buhay mo. Giving your heart will, with diligence, will mean you only allow into what will help you to become more godly, no? Loving, confident, will help you to grow, no? So, dapat punong-puno ka rin ng katalinuhan, no? Yung bang puso mo, pag tumibok yan, nagpapatalino ba yan sa iyo? O nagpapahangal, no? Tingnan mo kung saan ka dinadala ng tibok ng puso mo. Papalakas ba ang faith mo dyan? O papakalas? Check mo yan, no? Kung yung puso mo yung tinitibok ay si Lord. Amen? So, anong ibig sabihin ko dito sa Proverbs 4 verse 23? Hallelujah. Sabi rito, this phrase should instruct you carefully to watch over your heart, no? So, dapat talaga may katalinuhan, no? Ang sa bawat tibok ng puso mo, no? Bantayan mo yung tibok ng puso mo, baka kung saan ka dalhin, no? So, watch over your heart. Hallelujah. Amen? So, sa Proverbs 4:23 yan. So, dapat din meron kang constant monitoring sa puso mo. Hallelujah. Bakit, no? What kailang i-monitor mo yung puso mo? Sarili mo naman yan. Hallelujah. You should have a constant monitoring of your heart para eliminate mo, no? What is not godly, no? Baka mamaya, sige-sige ka lang. Pero, naku,
mahuhulog ka na pala sa bangin. Hallelujah. So, check your heart, monitor your heart. Hallelujah, para magkaroon ka ng pure heart, i-check mo yan, no? Baka ang mga laman na lang yan ay puro makamundo, no? Naku, kapahamakan yan pag hindi mo na-check ang puso mo, no? Baka may nakita ka lang gwapo dyan, may nakita ka lang maganda dyan, naku, tumibok na, akala mo siya na pala, ay, mali. Wow, mali ka pala doon. Hallelujah. So, this verse in Proverbs 4:23, the Word of God will help you know what belongs in your heart and what doesn't belong in your heart, no? So, pinapatalino talaga tayo ng salita ng Diyos kasi isipin mo, dapat pala, meron lang karapat-dapat na laman ng puso mo. At yung hindi karapat-dapat, dapat tanggalin mo, no? Or else, naku, kapahamakan yan. Hallelujah. And next, dapat, you should carefully weigh your heart at all times, no? Dapat tinitimbang-timbang mo. Bigyan mo ng time na, Lord, tama ba to? Anong gagawin ko? Lord, sa'yo ba galing to? No? Dapat tinitimbang mo kung tama ba yan or mali na. Hallelujah. So, bakit kailangang timbangin mo kung ikaw ba'y nasa tama o nasa mali pa? O nasa mali na? Bakit? To ensure, hallelujah, that you remain pure. No? Baka mamaya dahil bara-bara ba lang kilos mo, nagpapadala ka lang sa agos, kung anong uso, ayan, napasama ka na pala. Napahamak ka na pala. So, napakahalaga, no? Na talagang sa bawat iisipin mo, sa bawat gagawin mo, ask God, Lord, is it from you? No? Siya na ba? No? Kala mo, kumot maganda, kumot sexy, kumot guhapo, no? Kala mo siya na. Naku, hindi pala. Bungi pala ang nakuha mo. Hallelujah. So, the calls for vigilance, no? This calls for vigilance in Proverbs 4:23, no? By allowing God, hallelujah, to check your heart and show to you, hallelujah, if there's anything wrong sa buhay mo, sa puso mo, no? So, relax lang tayo. Huwag tayong lagi nagmamadali, no? So, allow God to be God in your life. Amen? So, keeping your heart in diligence, hallelujah, will you only allow what will help you, no? To become more godly and become more loving, confident, and will help you grow and mature spiritually. Amen? So, that is number 1, no? Para magkaroon ka ng heartbeat for God, a heart that beats for God. Amen? So, review din po tayo dyan. Para mapahalaga natin binibigay ng Lord sa bawat tinuturo po sa atin. Amen? Hallelujah. So, gaano ka-importante ba magkaroon ng pusong dalisay sa harapan ng Panginoon? No? You may not be intellectual, no? Maring hindi ka matalino, but sa pamilya mo, maring minamaliit ka, pero sa mata ng Diyos, no? Mahalaga ka. Amen? Pwede mo sabihin mo sa katabi mo dyan, o sa pamilya mo, kaibigan mo dyan, sabihin mo sa kanya, mahalaga ka sa paningin ng Lord. No? Amen? Naniniwala ka ba na mahalaga ka sa paningin ng Lord? If you believe, then type Amen. No? Naniniwala ka mahalaga ka sa paningin ng Panginoon. Amen. So number 2, a hand that serves the Lord, no? So, merong awit to, no? Na, I wanna be your hand, I wanna be your feet, I'll go where I send you, I'll go where you send me. Baliktad, ano? So, a hand that serves the Lord. Ikaw ba willing ka na talagang si Lord ay mapaglingkuran mo, no? So, napakahalaga pala na ang kamay ng Diyos ay nasa atin, no? Ang protection ng Panginoon, ang direction niya, yung revelation niya ay nasa atin. So, sa Acts 13, hallelujah, verse 22, sabi rito, we see that God approves the heart of David because he is all out to do His will, no? So, si David, no, bilang sinabi nga, a man after God's own heart, sold out siya lagi kay Lord. Kung ano yung papagawa ng Lord, sold out siya, no?
anything na sabihin ng Panginoon, susundin niya, gagawin niya. No? Ikaw ba ganon? No? Bakit? Sa bahay niyo, ito sa'yo ng mama mo, ng papa mo, madali ka bang sumunod? No? Nakakuha ka ba ng favor sa family mo? Nakakuha ka ba ng favor sa leader mo, sa network leader mo? No? Kasi napakahalaga, no, na ang kamay ng Diyos ay nasa iyo. Amen. So, dito, si David bilang shepherd, no? Hallelujah. Siya po ay nangangalaga ng mga tupa na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Hallelujah. Ito po, ang ginamit kong verse po dito ay sa 2 Chronicles 16:9. Sabi po dito, "For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." So, si Lord pala ay naghahanap po ng mga taong committed sa Kanya, ha? Committed, hindi yung makited, no? Iba yung committed sa makited, ano? Kasi pag committed ka, no, anumang bagyo dumaan sa buhay mo, anumang mga dangers o kalamidad, mananatili ka sa presensya ng Panginoon. Hindi ka aalis, no? No, hindi yung nasita ka lang ng leader mo, napagsabihan ka lang, ayaw mo na, no? So, napakababaw, no? Hindi yung sapat, no? Para ikaw ay umalis, no? Hindi sapat yon na ikaw ay manghina, no? Kasi bakit? Kung ang puso mo ay committed sa Lord, anumang bagyo yan, anumang daanan mo ng mga pagsubok, ang mga sa tingin mo very heavy, no, na mga struggles mo, just remember, no, ang Diyos mo ay buhay. Ang Diyos natin ay buhay. At wala siyang pinabayaan na naglingkod sa Kanya. Amen? Bakit? Ang Diyos natin tumutugon, no? Sabi nga niya, tawag kayo sa akin. Tawag tayo. Saan? Sa cellphone number ni Lord. No? Alam niyo ba? May cellphone number si Lord, ano? Andiyan po yan sa Bible, sa Jeremiah 33 verse 3. Tawag ka, sabi ng Lord, call unto me and I will answer you, no? Di tulad sa ibang tinatawagan natin, sasabihin ko out of coverage area, no? Unattended, pero kay Lord 24 oras, 24 oras, no? Si Lord ay laging gising, laging tumutugon sa mga taong fully committed to Him, no? So, kung handa ang puso mo na talagang sold out ka, just like David, no? Aba, no, magsaya ka na. Bakit? Nasa yung favor ng Lord. Ang favor ng Lord, binibigay niya sa mga committed sa Kanya, no? Sa mga nagbibigay ng buhay sa Kanya, no? Asahan mo si Lord. Talagang isang tawag mo lang, tutugon siya. Amen? Kasi ang binibless niya, yung talagang, just like David, si David po isang shepherd boy, no? At his young age, siya po yung nangangalaga ng mga tupa. Alam niyo, ang mga alaga po ng tupa, yan po ay nangangailangan ng special care, no? Special heart, no? Bakit po special care? Bakit? Kasi pag ikay nag-alaga ng tupa, be ready, no? Kasi in danger ang buhay mo. Kasi po si David, no? Siyempre, nakakalat sa pastulan yung kanyang mga alagang tupa, nanginginain ng pagkain sa bukid na pinagpapastulan niya. May mga dumarating dyan ng mga kalaban, may dumarating dyan ng mga lalapan ng kanyang mga alaga, yung mga leon at oso. Alam nyo, tinataya po ni David ang buhay niya sa pag-aalaga ng kanyang mga tupa. No? Kasi bakit? Ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. No? Presensya ng Diyos ay nasa kanya. Kaya niyang talunin, kaya niyang iligtas, ipagtanggol ang kanyang mga inaalagaan tupa. Tayo po ay katulad din po, hallelujah, sa situation na kung saan tayo po ay tupa ng Panginoon. At ang Diyos ang ating pastor. He is a great shepherd. No? Binigay din niya ang buhay niya para sa atin. Amen. Sinacrifice din niya His sacrificial love. No? Binigay niya sa atin, binigay sa atin ni Jesus para lang talaga tayo kumilala sa Kanya. Bakit? Sinasabi ng Lord, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. No? Ganun katindi yung puso ng Lord para sa atin. No? Ganyan niya tayo kamahal. At alam nyo, ang mga tao din na ganun ka-committed na katulad ni Lord, hallelujah, talagang makakaasa ka sa Panginoon na hindi kanya pababayaan. Amen? Just like kay David, hindi siya pinabayaan ng Lord. Nung mga panahon ng mga tupa niya, mga alaga niyang tupa, ay pinagtatanggol niya sa mga oso at leon. Ni minsan, no, hindi po nakaranas ng
matinding minsan hindi siya iniwan ng Panginoon. Hallelujah. Dahil siya isang pastol na nangangalaga ng buong puso sa kanyang mga tupa. Tayo rin po ay tupa ng ating Panginoon na inaalagaan niya. So, dapat lang po tayo magpasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang pagmamahal na relentless love, yung tawag ko doon relentless love, talagang tuloy-tuloy, walang patid, no? Ganun ka-amazing si Lord. Amen? So, masaya ka ba doon na malaman mo na ganun ka pala kamahal ni Lord, no? Kahit ganyan-ganyan ka lang, pero ang puso mo, tinitibok pala si Lord, no? Alam niyo, si David during his time, hallelujah, ang kabataan niya, hinahamak din siya ng mga kapatid niya, no? Inaiingitan siya, no? Actually, siya lang yung ando sa pastulan, hallelujah. Pero, nung dumating yung time na sumama siya, pinuntahan niya yung mga kapatid niya sa frontline ng giyera, no? Bilang mga sundalo ng bansang Israel. Napagsabihan pa siya ng kapatid niya, ikaw talaga, no? Dapat doon ka lang sa pastulan, dapat hindi ka pumupunta dito dahil ikaw, ang yabang-yabang mo, wala ka nang magagawa dito. Pero tingnan niya si David kung paano response niya. Kahit na pagsasabihin siya ng gano'n, nahamak siya. Dahil kilala niya ang kanyang Diyos, no? Hallelujah, hindi mo matatawaran ng potentials ng mga taong fully committed sa Panginoon. Dahil they can do great things, ano, para sa kanyang Panginoon. Amen? Hallelujah. So, hallelujah. Iyan po ay yung ating first, yung a heart that beats for God, no? And ang kami ng Diyos ay dapat nasa iyo kung talagang gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong magkaroon ng dalisin na puso, ang kami ng Diyos ay nasa mga naglilingkod na fully committed sa Kanya. Amen? So, we will go to number 3. A home for our God, no? Ang Diyos po ay laging naghahanap ng pananahanan niya, no? Kasi po ang Holy Spirit, no? We are the temple of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay nananahan sa mga puso na talagang nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na ang puso po ay dalisay, no? Pananahanan ka ng Banal na Espiritu. So, dito po sa, hallelujah. So, 1 Samuel, hallelujah. Glory to God. Verse 13, no? Dito po yung anointing ni David, no? Bilang future king of Israel. Hallelujah. So, dito po ay nakita, no? Ang distinction ni David sa kanyang mga kapatid. No? Dahil dito, siyempre, yung inutusan ng Lord during that time si Prophet Samuel, no? To anoint the future king of Israel. Actually, during that time, meron pang haring nakaupo. At ang haring niya si Haring Saul. Pero dahil malayo ang puso ni Haring Saul sa Lord, lumayo ng lumayo, no? Naging hari lang, umupo na sa pwesto, no? Ay wala ang Lord sa puso niya. No? At dahil doon, siyempre, nakagawa siya ng maraming kasalanan. No? So, during that time na hindi na siya karapat-dapat sa Panginoon, no? Ay meron ng hinirang ang Lord na future king of Israel. At that very young age, si David, as a young shepherd boy, ay tinawag ng Lord para maging future king. At dumating nga yung time na inutusan ng Lord itong isang propeta na pangalan Samuel na puntahan yung sambahayan ni Jesse. Si Jesse po yung tatay ni David. And then pagdating niya doon, akala niya sa mga kuya ni David, yun na ang hinirang ng Diyos, no? Dahil maganda ang build, no? Macho, gwapo, matangkad, no? So, kung ikaw ba ay isang babae, ano ba titingnan mo sa katangian sa lalaki? Para masabi mo siya na yung tinitibok ng puso mo, no? Kino-consider mo ba yung sasabihin ng Lord, no? Na iyan na ba talaga ang laan niya para sa iyo? Kung ikaw man isang lalaki, binata, no? Ano ang basihan mo, no? Para sa iyong magiging future wife, future family. Meron bang say si Lord sa ganyang klaseng status ng buhay mo, no? Kung darating ka man sa punto kung ikaw ay single at mag-aasawa, do you consider God's word, do you consider God's revelation
Sa pagkakataon pong ito, si Samuel po ang una nakita yung mga kapatid nga po yan ni David. Akala yun na. Pero sabi nila, no, hindi yan. That's why, si Samuel po during that time, tinanong po si Jesse, yung tatay ni David, meron ka pa bang anak? Ay, meron po, nasa bukid. O sige, tawagin mo. No? Hindi tayo uupo hanggat di dumarating yung anak mong bunso. And then, nung dumating nga si David, no? Ayan, sabi ng Lord, He is the one. Anoint him. No? Siya yung pinili ko maging hari ng bansang Israel. No? So, what made David, no, qualified na maging hari, no? Samantalang, siya po isang lang pastol, no? Isang kabataan lang, no? Bakit po? Sabi po ng Diyos, ano? Si David, he will do everything I want him to do. No? Ganun siya kabilis. Ganun siya ka-responsive sa Lord. Na pag sinabi ng Lord ganito, gawin mo, gagawin niya agad. No? Walang reclams. No? Ikaw, kamusta ka kapag inuutusan ka? Baka sa bahay lang, inutusan ka lang magugas ang plato. Naku, sumimangot ka na. No? Nagdabog ka na. Kasi bakit hindi mo type maglinis, hindi mo type tumulong. Pero itong David na to, isang sabi lang ng Lord, sunod agad. No? Nakakatuwa, no? Naranasan niyo mo mag-utos, tapos inutusan mo, hindi ka sinusunod. May kilala ba kayong ganon? O meron ka rin kakilala. Isang utos mo lang, no? At itong tao to, very dependable, reliable to, kasi mapagkakatiwalaan ko to. Na kapag meron kang binili na ganitong trabaho, magagawa niya ng ayos. No? Kasi bakit? Kasi mapagkakatiwalaan siya, trustworthy siya, talagang meron siyang puso na galing kay Lord, no? Pure ang kanyang motibo, pure ang kanyang puso. Amen po ba? Hallelujah. So, sabi ng Lord, no, David will do everything na ano man sabihin ko, sabi ng Lord. So, alam niyo po ba na nakakakuha ng pabor pa rin sa Lord, yung masunurin ka, no? Na hindi ka mahirap utusan na pag sinabi ng Lord, ganito yung word of God niya, willing kang sumunod, no? So, hallelujah. So, how could David, no, still called a man after God's own heart? Kasi may isang question po dito. Bakit daw po si David tinawag pang a man after God's own heart? Bakit? Hindi ba siya nakasala? Did he make mistakes, no? Kamali rin ba siya? Yes. Marami pong pagkakamali si David na nagawa sa buhay niya. Marami pong kasalanan. At isa sa mga malalaking kasalanan niya ay yung kasalanan ng adultery and murder. Yun po naging kasalanan niya. No, pinatay niya isang asawa ng babaeng naging kaluluwa niya. No? At yun po ay hindi nakaningin sa paningin ng ating Diyos. No? Gumamit din po ng lingkod ng Diyos ang ating Panginoon para po i-rebuke, i-expose si David. Pero ang kagandahan lang po kay David, no? Yung siya po in-expose ng isang man of God sa kanyang kasalanan. That's why he became a man after God's own heart. Hindi po mahirap kay David na aminin yung kanyang kasalanan. No? Ang kasalanan po ay hindi po tinatago. Ang kasalanan po ay inaamin at pinagsisisihan. Kung gusto mo maging dalisay yung puso, no? Dapat you are quick to repent, no? Quick to confess your sins, no? Or else ang bigat niyan kung meron kang tinatago sa puso mo. No? Check your heart. Ano ba yung mga daladala ng puso mo? No? Will it in favor? No? Or mas lalo kang nalalayo sa Panginoon? No? Maaaring nag-church ka. Iba nga kilala ko, nagde-devotion pa raw eh. Pero may mga dalahin sa puso. May mga galit. May mga samaan ng loob. May tampo. No? Alam mo, time to move on. No? Time to surrender all those things, no, na nagpapabigat sa puso mo. No? Or else, saan ka dadalhin niya? No? Be like David, ano. He had a deep desire to follow God, no. Kaya kahit nagkasala si David, no, still, he longed for God, no. Nananabik pa rin siya sa Lord, na siya ay muling makapanumbalik. And the only way is, dapat niyang i-confess, dapat niyang i-repent ng mga kasalanan niya. So, ikaw ba, bilang naniniwala kay Lord, no? Meron ka bang willingness to confess your sins na alam mong mali sa mga bagay na tinatago mo dyan sa puso mo, no? Kasi bakit it will not help you, no? Hindi ka matutulungan yan, no? At hindi ka rin lalago, no? Hindi ka
tatalino. No, talagang hindi nagpapatalino yung mga anything na nagpaparumi sa puso ng tao. No? Actually, David faith pleases God. No? Ang pananampalataya ni David, no, ay talagang nakakalugod sa Panginoon. No? He had an absolute faith in God. That's why sa Book of Psalms, sa Aklat ng Awit, no, almost lahat doon ang author po si David. Ganun katindi, no, ganun ka lalim, ganun ka amazing ang love niya kay Lord, no, na nagkasala man siya pero nanumbalik siya sa Lord by having a true repentance. Amen? Hallelujah. So, ang puso mo ba ay pwedeng tahanan ng Panginoon? Hallelujah. Tandaan natin, if your heart is pure, you're not insecure, no? Kailangan lang po natin ng talagang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, no? If you want to have a pure heart, hallelujah, dapat mga iniisip mo at laman ng puso mo are mga great thoughts, no? And pure things, sabi nga sa Word of God, fill our minds with those things that deserve praise, no? Na things that are noble, no, clean, praiseworthy, to make our hearts pure, no. So, meron din po ako dito mga practical application. Hallelujah. Paano ba ang mga gagawin po natin? Hallelujah. Para po to have a pure heart before the Lord. So, napakahalaga po kasi, no, na ang puso po natin ay maging tahanan ng Panginoon. So, first of all, no, sa mga pinag-aralan natin process, yung tatlong process, no, a heart beats for God, no, a hand that serves the Lord, hallelujah, and number 3, a home for our God, no. So, number one practical application po dyan, no, dapat, huwag tayong judgmental, ano, don't judge others by their appearance, no, kasi nga, ang pamantayan ng Panginoon lagi ay yung laman ng puso mo, no? Just like David, no? Nagkasala man siya, pero nagpalinis siya sa Panginoon. Amen? So, don't judge others by their appearance. No? Yung isa sa mga dapat natin i-apply dyan. So, number 2, don't dismiss your own gifts for service, no? Don't discount yourselves, ano? So, God calls you, so He will equip you. Kung tinawag ka ng Lord maglingkod sa Kanya, God will equip you, no? So, huwag mong paglaruan ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, no? Huwag mo siyang makamakin, no? Huwag mong maliitin, kumbaga, pahalagahan mo yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon at may mga gift for service na inilaanan niya sa iyo. Hallelujah. And last, don't overlook Christ. No, sabi sa John 1:10, John chapter 1 verse 10 to 12. And then finally, don't overlook Christ, no? Sabi ito, Jesus was in the world, and though He was in the world, through Him, the world did not recognize Him, no? Although dumating si Lord sa mundo, hindi sila nakilala ng iba. Bakit? Kasi malayo ang puso nila sa Panginoon. So, right now, no, with those things na ating pinag-aralan mga proseso para magkaroon ka ng dalisay na puso, no? Ano ngayon ang choice mo, no? Are you willing to be a man and woman, a man and woman of heart, of God, no? So, tandaan mo, kapatid, no, kaibigan, mga mananampalataya ko, ang Diyos po natin ay Diyos na buhay, no? Paano nga ba maging a man after God's own heart, a woman after God's own heart? So, it doesn't mean that you are sinless, no? Hindi nangangahulugan na hindi ka nakakasala. Kasi baka si David nagkasala. Pero, tingnan niyo ang pamantayan ng Lord. No? Kasi siya na rin naman nagsabi, no? Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, no? For all have fallen short of the glory of God. Pero kagandahan lang, just like David, no? Nanatili siyang nagsasabit sa Panginoon, no? He is quick to repent, he is quick to confess his sin, no? Si Lord pa rin ang hinahanap ng puso niya, no? Hindi siya nagmatigas, no? Hindi siya naging self-seeker. But David continually is a God-seeker man, no?
Si Lord pa rin ang una niyang hinahanap. Kaya, hallelujah, sa mga verses na ating narinig, Bible verses, sa mga proseso para magkaroon tayo ng malinis na puso. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay ating pahalagahan. Amen. Para po tayo po lahat ay magkaroon ng malinis na puso at pure heart and a pure motives. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos, God's enthroned in the praises of His people. Naghahanap ang Diyos ng isang pusong talisay. Naghahanap siya ng mga pure hearts, pure motives ng mga tao na kanyang pananahanan ng kanyang presensya. Samahan niyo po ko sa awiting ito at hayaan natin kumilos ang Diyos sa ating mga buhay upang mapanahanan niya ating mga puso. Hallelujah. Puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, hindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magaliit ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, papakumbaba, nagsusumamo, hindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loomin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurin kasama, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan lang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit kasama, maghali ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghali ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghali ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. O purihin ka ang Diyos, wala kang katulad. Hallelujah. Oh, bless your wonderful name, O Lord. Lord, salamat po, O God, sa oras na ito, Panginoon. Dahil, Lord, hallelujah, gano'n mo kami, O God, na nagkulang sa iyo, Panginoon. Pero still, O God, hallelujah, Ikaw ang Diyos na patuloy, O God, na nagmamahal sa bawat isa. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. At Ikaw ang Diyos, Lord, You are the God of the broken-hearted, Panginoon. Lord, sino man sa mga kapatid ko, Panginoon, na nakakaranas ng mga hapdi, Panginoon, sa kanilang mga puso. Lord, heal them, Panginoon, O God. Hallelujah. Ano man mga nadaranasan, O God, pinagdadaan ng mga struggles, mga problema, trials in life sa buhay, Panginoon. Lord, let your healing flow to them, Panginoon, so that they may know that you are alive, Panginoon, O God. Ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang buhay na Diyos na tumutugon sa panalangin ng mga taong sa iyo ay tapat na tumatawag, Panginoon.
Kaya Lord, continue to bless your people. Continue, O God, let your gracious hand be to one in each and every one of us, Panginoon, O God. So that, Lord, hallelujah, ang puso namin, O God, ay maging malinis, Panginoon, sa iyong harapan. Ang bawat motibo ng aming puso ay maging malinis, Panginoon, upang mapanahalan mo kami, Panginoon, sa araw-araw naming mga buhay. Salamat, O God, purihin ka, Panginoon, purihin ka at pasalamatan sa habang panahon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.